ito. Ating po kayo inayahan sa oras na ito upang purihin at nakilaan po natin ang Panginoon. Kaya po ito kayo. Muli, ibigay po natin ang ating pagpupul sa ating dakilang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ang Diyos at muli tayo ginagaw sa lugar na ito upang tayo muli ay magbigay kapurihan sa ating dakilang Panginoon. So, sa gabi na ito, hallelujah, maganda po na po nahanto tayo sa ating panalangin at po sa ating kapatid sa Evelyn na mula po tayo sa Malakpak pa na malakas. Lord, nandito na po ang iyong mga anak sa gawain mo po ngayong gabi. Kami binibigis mo na yung kalakasan, kami ingatan mo, at binigyan mo, Panginoon, ng magandang kalusugan. Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, naniniwala kami, Panginoon, at sa gabi ito, meron kami ganda para sa mga anak mo, Lord, at hinihintay namin ang awat pagmamahal mo na pagpalain mo po ang gawain na ito, umilos ka po sa aming na samahin po kami ng iyong presensya. Dahil wala rin kwenta po ito kung hindi ka namin kasama. Lord, dalangin po, Panginoon, na parang po nakita mo sa mga puso namin, Lord, patawarin mo po kami, bigyan mo kami ng kalinisan ng aming mga puso. At tanggapin po, Lord, ang aming pagpupulit. Pagpapasalamat po ng gabi. Lord, hinihiling po din, Panginoon, din ang lahat ng gagamitin mo wala isang natatapusan ng aming gawain, Panginoon. Muli po silang gamitin, paspasan, ingatan, anointing, Panginoon. At lalo na ng kalitamang marinig po namin ngayong gabi. Lord, we need you in our midst, my God. Lord, sabi mo sa yung mga salita, when you are here, God, together in your name, there are in the midst of them. At we believe, my God, sa mga salita. Ito ang aming dalangin sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. We'll say amen. Amen. Hindi po tayo sa tatlo ngayon na kakatipon. Ilang po ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. So, malayo po natin itaas ang ating mga kamay toward ang pahayag po ang ating pasasalamat po sa gabi nito. So, ano po tayo sa panalangin ay sa pagitan ang musikuloy. Banal ng tahanan. Banal ng tahanan. Banal ng tahanan. Puso ko'y dinudulog sa'yo at bawat bumaba nagsusumamo pag-inabatid mo ikaw ay mamasdan ang pag-iingat sa'yo
sumamo, pagkakain mo. Ikaw ay mamasdan, makaiigaan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong dahalan. Lulugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. Ang hari-a, O Diyos, meron na kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong dahalan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburing pagsamba. Ang hari-a, O Diyos, meron na kailanman. Ang banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng aking magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ang banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ang banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ang banal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. So, unahin na po kayo makakaupo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, sa pagkataon naman po natin na makarinig po ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Tawagan ko na po ang ating kapatid. Pagpamalahan po tayo sa pagbibigay ng pagkatotoo sa ating buhay. So, God bless you. Dr. Jess. Isa mo. Sister Brother Junior. Ay,
Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Narito ulit po tayo upang ipahayag kung ano po ang nangyari sa atin sa buong linggo po. Kung sino po ang mauuna ay pwede na pong tulungan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung linggo, napapausa ako kaya hindi ako makasigaw-sigaw. So, nung Lunes, parang ang pausa yan talaga. Kapibuse. Salamat sa Panginoon dahil ngayon magaling na, okay na. So, to God be all and Lord. Sino po po mga kapatid? Salamat din sa Panginoon dahil napakabuti na sa amin. Si Rebecca po nagkasakit din namin na malayan pala na sobrang taas na ang lagnat niya, nanginginig na. At nung bumaba siya madaling araw, sabi niya, ginikinaw, sabi ko naman, kukuha ka lang ng jacket mo dyan. Yung pala, inaapi na siya ng lagnat, naging 41 na yung lagnat niya. At kinabukasan lang namin, tinignan na ng alas 6, nanginginig na siya. At dahil hindi bumababa yung lagnat, dinala namin kay Dr. Kisena kagabi. At ngayon medyo maayos-ayos na po siya. Salamat sa ating Panginoon dahil lagi sa nandyan na nagpapagaling. At salamat sa kanyang presensya. At salamat din sa laging pag-iingat sa amin. Sa Panginoon po lang tayo, humingi na po ng tulong dahil siya po ang dakilang doktor sa ating lahat. Sino pa pa? Biyernes niya tayo. Sunday, Panginoon. Biyernes natin po si Jonan. Ang papalit nga po tayo, magkatrabaho sa Dino. Kung nakita ko yung sasakyan, nakapili ko din sa puno, ay puti. Ako dito yung para lulusod siya, nagkasalubong na rin. Napapalamat sa akin sa kanila, iniwag pa niya ako. Yung nabilisan ko yung para sumunod ako dun sa sasakyan. Pero parang salamat ako may sa kapitian. Binabalik ko lahat Kung may nasa ating Panginoon lahat po ang proteksyon ng bawat isa. Sino ba? Praise God. At tunay ng pagkakataon, tunay mga kapatid na ang Diyos ay napakabuti at tunay na hindi siya nagkukulang. Sa bawat hinahin po natin mga kapatid ay naroon po yung kanya pong kasagutan mga kapatid dahil nung last week mga kapatid, talagang yung pakiramdam ko, wala akong panlasa mga kapatid. Wala akong panlasa, halos gusto kong kumain ng kumain. Magpabili ako ng mga pagkain na gusto kong kainin dahil wala akong panlasa. Pero damdam ko pa rin mga kapatid na parang nanghingi na pa rin yung aking katawan. Sabi ko, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, bakit ganito yung aking pakiramdam? Sabi ko, Lord, balik ko yung aking kalakasan. Sabi ko mga kapatid. At yun mga kapatid, hanggang kung nag-pray ako na gano'n, pinagaling po ako ng ating Panginoon at hanggang ngayon mga kapatid ay naramdaman ko na okay na po yung pakiramdam ko. Tunay ng ating Panginoon ay God answer prayer. Ang pinabalik ko na po sa ating Panginoon. Sino ba po? Samantalin po natin ito kasi tayo lang din ang po yung mga natin. Wala na, ako po rin po natin ito. Kakatuwa na. Sige. Pwede po na kumayo. Lumupan lang kasi lulog na ako kasi tigo. Gusto ko na maging ko. Lapit lang natin po yan sa Panginoon upang mabawasan po yung pag-adupog. Kaya po, pag-breakan natin mamaya. Sige po. Araw-araw po. Wala na po yung kapatid. Kung wala na po, kukunin po natin po yung pagkakataon na magpasalamat sa ating Panginoon dahil nung Biyernes pumoto po kami ng Kalasyaw. Pag-uwi ko po, medyo masama na yung pakiramdam po kaya hindi po kami nakadalo ng joint fellowship po natin nung Sabado. Hanggang sa linggo, hindi rin po nakapita. So nung Lunes, sinubukan kong pumasok na sa work, medyo mahina
pinilit ko dahil wala po yung mga kasama ko. So ngayon po, ang misis ko naman ang wala ngayon dahil mahina po yung pakiramdam ko. Kaya may parang nilalagnat na nilalamig daw po. So sabi ko, ipagtuloy ko natin yung mga mas makasaling bukas makapasok ka sa trabaho niya. So parang namamaos kasi may umak ko eh. Inuubok ako hanggang ngayon. So maraming salamat sa Panginoon at narito po ako upang ipayag ang mga nangyari po sa naging buwan ng buong linggo. Nagpapasalamat po ako at pinapagalingan din po ako. Binabalik ko lahat ng papuri pati sa akin. Praise God. So napakagandang mga testimony po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Napapatunay lamang na ang Diyos na ating naglilingkuran ay totoo at tapat sa bawat isa sa atin. Patuloy lamang po yan na kayo ay iniingatan, ginagabayan po ng ating Panginoon dahil nakikita naman po sa inyong mga mukha na kayo ay nakikita yung ngiti at pasalamat yan sa ating Panginoon. So praise God at ako rin po ay magpapasalamat po sa ating dakilang Panginoon dahil tunay nga po na testimony po ng aking asawa na nilagnat po ang aking yung ika-iha na Rebecca. Praise God. Nasabi ko lang po yan dahil siya po yung aking attention po ngayon mga kapatid. Praise God. Ngunit sa lahat po ng aking anak ay talagang special silang lahat mga kapatid. Praise God. So, nagkaroon lang po ako ng takot dahil naranasan ko po yung naranasan niya mga kapatid dahil nagkaroon din po ako ng mumps. Nauna ako lang sa kaliwa hanggang sa umabot sa kanan mga kapatid. At ang mumps ay nagkakaroon po ng tawag dito nagkakabaog pala. Praise God. Tunay nga po na yun parang yung symptoms resulta ng pagka-mumps. Nung sinabi po niyang nasa kanan na po yung kanya, mag-aalala na ako dahil hindi ko po mababa yung kanya, yung lagnat niya. Kaya dinala namin siya sa medisina para magkaroon ng resita patungkol po doon sa kanyang mumps ko mga kapatid. Although na hindi natin nililimitahan po ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit sa pagkakataong iyon ay kailangan po natin yung isang gamot na siya magbibigay at kalunasan po sa kanyang karamdaman. Praise God. Hallelujah. At ganoon din po ay nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon dahil yung punta po ako na Ordaneta kanina ng motor, dumaan po ako doon sa dati kong dinadaanan na shortcut mga kapatid. Hindi ko namalayan na yung mga dinadaanan kong aso. Praise God. Hallelujah. Ay hahabulin ako mga kapatid. Kaya nung nakatapat ako sa kanya, bigla niya akong dinabol. Kaya tinaas ko na lang yung paa ko na umaandar. Kaya may mga nakakita sa akin na parang tinatawanan ako dahil hinahabol ako ng aso na hindi ko So, ngunit salamat sa ating Panginoon dahil wala naman, hindi naman siya nakatagat. Yun po ang pasalamat po sa ating dakilang Panginoon sa protection po ng mga kapatid. So, yun lang po mga kapatid. Tayo po ito ngayon mga kapatid. Ating pong purihin ang ating Panginoon sa pamagitan ng pag-awit po ng masayang awitin sa Kanya at tinatawagan po po ang ating kapatid. God bless you. Amen, mga kapatid. Dami natin ngayon. Praise the Lord. Praise God. Handa na po ba tayo? Amen. Parang si Sister Virgie lang yung handa na. Ay, sumagot kayo. Handa na po ba tayo? Amen. At dahil dyan, sabay-sabay nating awitan ang ating Panginoon. Nagsasabing halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Awitin natin siya. Ipadakak ang iyong kamay. Itaas sa ating kuwan. At yung magsabi, Diyos ay buhay.
Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalapat ang iyong kamay, ilahat natin kamay. Lahat yung magsabi, Diyos ay buhay. Sumigaw sa kalangit ang lahat ng bilang. Purihin ang Diyos ang may kagalakan. Sumigaw sa kalangit ang lahat ng bilang. Purihin ang Diyos ang may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napakinggan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ng bilang. Purihin ang Diyos ng kagalakan. Sumigaw sa kalangit ang lahat ng bilang. Purihin ang Diyos ng kagalakan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagkan. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagkan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Praise God, hallelujah. So, natin po tayong nakatayong mga kapatid. Praise God, dahil kanina ay tayo ay nagbibigay patotoo, bibigay awitan. Ngayon na rin po ay narinig po tayo sa ilang po ng ating Panginoon. Praise God, dadalihin po yan ng ating kapatid, Sister Birdie. So, sabihin po natin sa video, God bless you, Sister Birdie. God bless you, Sister Birdie. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Okay, isang magandang mapagpalang magandang gabi po sa bawat isa sa atin, no? Lalong-lalo na po mga kapatid, napapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung pangimbita tayo si Nanay Ansang ng Martes, wadyara natin. So salamat ng Panginoon, palakpakan po natin ng Panginoon. You're very welcome po, Sister Ansang. Salamat sa Panginoon. Sana tuloy-tuloy na nandito na po kayo tuwing Martes. Amen. Praise God. Okay. Okay. Basahin na lang natin muna para sino? Ano yung pangalan mo, brother? Alvin po. Oh, Alvin. Saka rin kay brother Alvin. Galing po ko dito na
Okay. Maraming salamat at narito ka sa gabing ito. Naway sa susunod pang Martes ay makarating ka pa dito. God bless you, Brother Alvin. Salamat po. Okay. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kung may mga Biblia po kayo, buksan po natin sa Book of Hebrews. Hebrews 11:12. Nakita na po ba natin, mga kapatid? Okay. Ang sabi po dito sa Hebrews 11 verse 12, now, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Palagi na natin nababasa ang Hebrews na to 11:12. Ito ay patungkol sa pananampalataya natin. So, magmula nang tayo po ay nag-umpisa sa ating pananampalataya, o naumpisa tayo sa pagbabautismo, na palagi na natin naririnig ang faith. Alam niyo ba, kahit araw-araw na mapakinggan natin ang faith, amen, ang verse na ito, may mensahe po na dapat iparating sa bawat isa sa atin, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang pananampalataya. Hinihiling ko po kay Madam Idilin na ipag-pray po ang salita ng Panginoon. Let's bow our head together. Panginoong Jesus, nabasa na po ang iyong mga salita sa aming harapan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong vessel na si Sir Virgil, Panginoon, iyong bigyan ng makalangit na kaalaman, karunungan, at anointing, Panginoon, na ilagat mo po sa kanya ngayong gabi, na maituro niya po, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban. At tulungan mo rin po kami na yung mga anak na makikinig na yung mga salita, buksan mo lagi ang aming pag-unawa, ang aming mga isip, alisin mo, Panginoon, mga hadlang na siyang cause ng hindi namin pakinig, kundi tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi pong willing na makinig at magkaroon po kami ng desire, hunger sa mga salita mo na maririnig po namin ngayong gabi. Lord, tumilis ka po sa aming gitna, at ay kumandi sa mga espiritong hindi po dito sa loob nito, kundi I rebuke the spirit, my God, na kundi ang espiritu mo, Panginoon, ang tumahan sa amin sa gabi ito. Ang dalangin namin, Panginoon, sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray, we say amen. Amen. Salamat sa Evelyn. Sa kinabahan ako. Parang malayo may siya. Kami sa likod, nanginginigan. Naku, salamat. Tulungan mo po ako, Panginoon. Okay. Amen. Alam po ba natin, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon, diyan nag-uumpisa ang ating pananampalataya. Ang sabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. So dapat sa bawat isa sa atin, huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Diba? Gaya ng Matthew 4:4, ang sabi doon, man shall not live by bread alone, but by in every word that proceeded from the mouth of God. So hindi lamang po tayo mabubuhay sa pamamagitan ng mga pagkain. Alam ba natin na ang mga pagkain magmula sa umaga, merienda, tanghali, tapos may merienda. So parang 6 na beses tayong kakain sa isang araw. Nasubukan niyo na ba yan? Yung iba nai-impact sulat, nasubra na yung panangan to. Aga makabangon, aga makalagay. Naranasan niyo na ba yun, mga kapatid? Diba? Diba, minsan naman, huwag lang natin kalimutan, napakainin din ang ating kaluluwa. At iyan ay ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil hindi magsisimula ang iyong pananampalataya kung hindi ka makikinig ng salita ng Panginoon. Kaya ugalihin natin ang makinig ng salita ng Panginoon. Hindi nyo ba napapansin na kapag wala ang Martes, kapag wala ang Bible study ng Martes, para kayong nauuhaw, naranasan nila ba yun? Hinahanap-hanap niyo ba yung Martes na makarinig ng salita ng Panginoon? Hindi yung pagkain ang pinupuntahan natin dito. Hello? Palakpan nga sa Panginoon!
Praise God. Okay, gaya po ng sabi ko mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang makinig at makinig ng salita ng Panginoon. At isa pa, huwag lang makinig, isagawa natin. Hello? Gawin natin, matuloy. Isagawa natin ang salita ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, love your enemy, kailangan gawin mo. Diba? Mahirap minsan gawin nyo na mahalin ang kaaway. But when the Spirit of the Lord is inside your heart, bagamat may proseso ito, pero magagawa mo ito sa tulong ng panalangin. Naranasan nyo na ba yun? Meron na ba kayong mga kaaway na sa school, o sa kapitbahay, o sa loob ng bahay? Pag sa loob ng bahay, hindi mo kausap ang iyong asawa, yung anak, o yung pamangkin mo kung sino, anong mangyayari sa loob ng bahay? Walang imitan, nandiyan mo. Gano'n na po. May inaway Okay. ko ako, pero napilimi. Inaway. Okay, gano'n nasasaba mo na tan, baliwal. Anong pakiramdam? Masaya ba kayo? Pag may kaaway kayo? Anong pakiramdam? Masakit sa dibdib, di ba? Wawaw ka na. Masakit sa dibdib. Lalo na pag nakita mo yung kaaway mo. Nung nangyari, umbiyang ka ang dala na mo. Ay, alam mo, tas katuman na talaga yung dala na mo. O, di, ilihis mo na ba? Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Love your enemy. Mas mabuti na lang na, sister, kumusta ka? No, bibira. Sa ikwantuman natin kaaway mo. Binati to alaman niya, pilo na to alaman. Tulangin mo. Di ba? Ganun yun. Subukan ninyo ang hindi magpatawad. Sige. Subukan nyo. Apautang nyo yun. O sige siya lang. Okay? Ngayon, apautang nyo agak makabayan. Siyempre, ano ko nila hindi pag-abayan ko, di ba? Natantanon, apautang nyo. Siyempre, magtatawid kila. Tapos siyempre, kailangan nyo na yun, di ba? Ngayon, kayo, hindi nyo ako mapatawad. Dahil nasa sa utang na yan. Masakit sa dibdibyo. Natanong na sasaba iya, kung sasabi dalayo. Aranasan nyo latan. Ha? Hello? Naranasan nyo na yung amay walikaway mo nung nanunin mo sasabi dalan niya. Kung nangyari nga ngali ka lang amay, kung sabihay blan mo eh. Gawin kami. Yeah? Okay po ba yun mga kapatid? So let us love our enemy. Palapakan po natin ang Panginoon. Yes! Okay. Alam ba ninyo na ang ating pananampalataya ay inahalin tulad sa bahay na gawa sa kawayan at gawa sa bato. Bakit dito inahilin? Bakit dito akinat inandan Seminar. alin tulad so abong niya kawayan tan abong niya bato. Okay. Pag dumating ang bagyo, ang bahay ng kawayan ito ay madaling matumba. Kung ang iyong pananampalataya ay mahina, pagdating ng mga pagsubok sa buhay mo, mawawala ka na sa church. Balik hindi ka na rin aatin dito sa Bible study na to. Diba? Pero ang bahay na bato, kapag dumating ang bagyo, ito ay matibay. Halimbawa, ito matibay na rin kasi gawa ng bato, di ba? Matibay. Tanong ko lang tayo, saan galing yan yung bahay ng bato, saan galing? Sino may gawa? Example lang yung bahay mo, kung bahay ng bato, okay? Kung bahay ng bato, matibay yun. Okay, yan ay halintulad sa ating pananampalataya. Yeah, okay. So, ang bahay na gawa sa bato, pag dumating ang bagyo, hindi talaga ito matutumba dahil matibay ang pundasyon ng bahay na bato. Ganyan din sa ating pananampalataya. Kung matibay ang ating pundasyon, ito ay hindi kayang gibain ng kahit sinong kaaway. Alam niyo naman ang ating kaaway, hindi natin nakikita. Di ba? Kaya pagdating ng pagsubok, halimbawa kasi sa buhay ko, tingnan nyo na lang, ang dami kong dinanan na pagsubok. Kung ako ay kulang sa pundasyon sa aking pananampalataya, marahil matagal na akong wala sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pananampalataya at dahil sa matibay na pundasyon ng aking pananampalataya, ay narito pa rin ako na nakatayo. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang mga problema na dinaanan ko. Marami. Andyan, naranasan ko yung nakarinig ng mga masasakit na salita. Naranasan ko yung pinantami-tami ang dam. Kasunod labat yun.
Naranasan ko lahat yan. Naranasan ko rin yung, hindi ko ginalaw ng asawa ko. Naranasan ko rin na nasaktan dahil ng babae ang asawa ko. Sa piling ninyo mga nanay, hindi ba yung masakit? Natural masakit. Pero salamat sa Panginoon dahil may Panginoon ako at may Espiritu ng Panginoon na siyang kumikilos sa buhay ko. Kaya ang asawa ko ay napatawad ko. Amen. Yeah. Hindi nyo lang ba alam na marami ring mga nangyari sa buhay namin dalawang mag-asawa sa totoo lang. Kasi siya rin lang naman ang nagsabi lumabas na may anak si Brother Dinald. Sinasabi ko ito sa inyo as a testify how to become stronger with my faith. Because with all the experience that I've been through, it helps me a lot. It develops my faith. It becomes, it gives me strength. So, alam niyo, sinasabi ko lang ang mga ito para maingganyo kayo sa inyong mga pananampalataya, na patatagin ninyo ang inyong mga pananampalataya para pagdating ng bagyo, mananatili tayong nakatayo. Amen. At isa pa, i-meditate natin ang salita ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pag-meditate natin sa salita ng Panginoon, pag dumating ang mga, halimbawa, yung mga bawal-bawal, sabi ng Panginoon, hindi ko ito gagawin, katulad na lang ng whatever. Yeah. Okay, sabi ng Panginoon, ang lahat ng yan nakakasira sa katawan ng tao. Huwag mong sirain ang templo ng Panginoon sa iyong buhay. Nasaan ba ang templo ng Panginoon sa ating buhay? Nasaan? Ituro na natin, nasaan? Sa ating puso. So, kahit saan tayo pumunta, God is with us. Amen. Praise the Lord. Okay. Thank you. Dito tayo sa Okay. Diba? So, ang pananampalataya natin mga kapatid, siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan. Ha? Okay, pasensya na. Okay. Alam ba ninyo na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, minsan, katulad na lang yan, ang faith ko, makarating sa langit. Kayo, ano ang faith ninyo? Makarating sa puso mo. Yun ang gusto ko. Okay? So, ang bawat dinisisay ng bawat isa sa atin ay ang makarating sa langit. Diba? Yun ang faith ng bawat isa sa atin. Ay kung huminto ka, makakarating ka pa ba kaya? Natural, hindi. Hindi na. Diba? Okay. So, kung nakaputo ang parating ko, hindi lang po. Kung naglalagay tayo, di ba faith! Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito is faith. Alam niyo ba na may pagkaiba ang wish at saka hope? Diba? Ang wish, wini-wish mo lang na sana mangyari. Parang ganun ba? Pero ang hope, na may pag-asa ka na talagang mangyayari. Halimbawa, pag ang wish o ang faith ni Brother John J. makatapos ng doktor. Diba? Seaman ng doktor. Siyempre, seaman ba? Okay. Ngayon, dahil yan ang faith niya, kinakailangan, pagtrabahuan niya na magiging seaman siya someday. May kasamang pananampalataya yan at may kasamang panalangin. And that is hope. Okay? Pagka-wish lang naman talagang wish mo lang. Wish ko magkaroon ako ng magandang bahay, wish ko magkaroon ako ng magandang sasakyan. Talagang wish lang. Pag nangyari, di salamat sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Okay. So, sa ating pananampalataya, it includes our belief. Our belief? I believe, ano yun sa Tagalog? Paniniwala. Okay. Paniwalaan natin na ang ating panalangin ay matutupad. In
Amen. Kahit gaano katagal ang kasagutan ng ating panalangin, matutupad at matutupad yan dahil ang sa paniniwala mo at sa pananampalataya mo ay mangyayari. Darating po. Amen? Praise God. So, Darating po yung paniniwala mo. praise the Lord, praise the Lord. So, kaya dahil sa pananampalataya mo, Brother John G, magiging siman ka talaga. Amen. Praise the Lord. Okay. Huwag din natin kaligtaan ang connection natin palagi sa Panginoon. Kayo ba may mga connection sa ating Panginoon? Oh, ilang beses sa isang araw? Pagkagising ba natin, nandyan na ang connection natin sa Panginoon. Alam niyo sa akin, kahit saan ako nagpupunta, nandyan yung connection ko na puro ang nasa utak ko ay ang Panginoon. Maglabas mo lang ng bahay, nakakunik ka na sa Panginoon, hindi yung katulad ng password ng inyong mga cellphone. Di ba? Kung gaano ninyo ikinokonek ang inyong mga cellphone para lang makapag-connect kayo sa inyong minamahal, sa inyong kapatid, sa inyong asawa, o whatever, kailangan may connection din tayo sa Panginoon. Amen? Di ba kung minsan pag wala ang password ng iyong cellphone, hindi ka makakonek. Ganon din sa ating pananampalataya, kung wala kang prayer, hindi ka makakonek sa Panginoon. Amen po ba? So, ang password ng ating pananampalataya at ang password ng ating prayer, ang password ng ating pananampalataya is prayer para makakonek tayo sa ating Panginoon. Amen? So, malapit na, madam. Okay. Kinabahan ako talaga mo. Palagpakan na natin ang Panginoon. Alam niyo, nagaganahan ako na magsalita dito kahit na nauutal kasi alam niyo naman, pag nanginginig ang tao, di ba? Naranasan niyo na yan. Kaya yung nararanasan niyo, nararanasan ko ngayon. Pero nagagalak ako dahil lahat kayo ngayon ay nakatingin sa akin at nakangiti, masaya na nakikinig ng salita ng Panginoon. Praise God! At alam ko na lahat ng mga narinig nyo dito ay i-apply natin sa ating mga buhay. Praise the Lord! Mayroon pa mga kapatid dito, kinakailangan din dahil may pananampalataya tayo, mag-obey tayo. Let us obey the word of God. Amen. Paano ba ang pagsunod? Halimbawa, sabi ng Panginoon, read your Bible every day. Do you read your Bible every day? Sabi mga nanay, yes. Yes. I'm so proud with our coordinator, our president, dahil masipag siya na mag-ano sa mga nanay. Masipag siya, tapos alam niyo, kasi kahit yung mga Bible na binabasa natin noon, nakakalimutan yon. So thank you, Ma'am Edeline, you're reminding us because sometimes you are lazy to read the Word of God. So thank you for that. So let's clap our hands unto the Lord. Amen. Praise the Lord. Katulad na lang ng sinabi ko sa obey. Maalala niyo ba si Lot? Sa Sodom and Gomorrah. Let me put this an example, Sodom and Gomorrah. You know what are those people living in that city? Lahat sila nagiinuman, nagsasayawan, bakla, tumboy, nandoon. Bakla to bakla, tumboy to tumboy, ganun ba yun? Yung ba yung mga? Pinayagan na sa Amerika ang ganyan, pero wala yun sa Biblia. Alam niyo ba na ang archaeologists at ang science ay naniniwala na ang Biblia ay totoo? Totoo. Ngayon, sa Sodom and Gomorrah mga kapatid, nandoon lahat ang kasalanan. Nandoon ang inuman, sigarilyo, andoon ang bakla, tumboy. Alam ko, wala dito ang mga nakikita natin sa Sodom and Gomorrah. Matakot tayo sa Diyos. Yamang nalaman natin ang salita ng Panginoon. Tapos nakikinig tayo, alerto tayo tuwing linggo. Nandyan tayo palagi sa church. Amen? Naku, maging totoo ang ating puso sa ating Panginoon. Huwag natin gayahin ang nasa Sodom and Gomorrah. Dahil kung pagdating ng panahon,
ang bawat isa sa atin, pag kinuha na tayo ng ating Panginoon, lahat tayo ay sasama. At sana hindi mangyari ang Sodom ang Gomora sa atin na nung ginuno ng Panginoon ang Sodom ang Gomora ay iyan ay apoy. Ginuno ng Panginoon ang Sodom ang Gomora dahil lang sa mga kasalanan na nandun. At sino ang hindi sumunod dito? Ang sabi ng anghel, lumabas kayo at huwag nang lumingon. Sino ang lumingon? Yung asawa ni Lot. Kaya siya ay naging asin, naging sulfur. Alam niyo ba yon? Ano ang ginawa ng asawa ni Lot? Hindi siya lumingon. Ay, anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon siya dahil doon sa city na yon, marami siguro siyang mga kayamanan na nandoon, ayaw niyang iwanan. Amen. Kaya nung lumingon si asawa ni Lot, naging asin, sulfur. Gusto niyo bang mangyari sa atin yan, mga kapatid? Hindi po. Mahirap ang parusa ng Panginoon. Naman nandito na rin tayo, magpakatotoo tayo lahat. Mahirap ang magpakatotoo. But there is a big, malaki ang puso natin na baguhin ang mga dapat na baguhin sa ating mga buhay. Sino dito ang pinagpala? Si Abraham. Bakit si Abraham ay pinagpala? Pinili niya ang kapatagan na walang kapatagan ba yun? Kabundukan. Bundok. Bundok. Pinili niya doon, pero doon siya ay nakapagtanim, nakapag-alaga ng mga hayop. Di ba? So, napakasarap ang sumunod sa ating Panginoon. So, mga kapatid, naway naintindihan ninyo ang naibahagi ko sa inyo sa gabi ito. Pagpasensyahan nyo na kung medyo nauutal ako dahil nanginginig po ako. At salamat sa presensya ng Panginoon. Na-deliver ko rin ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. So, tinatawagan ko na po si Madam Edeline na sure far, ma'am! Amen. Good job. Lakuan natin. I-share po natin. Salamat sa ating Panginoon dahil meron siyang mga ginagamit na nagpapagamit. Kasi kung nagpapagamit ka, kahit hindi mo alam ang salita ng Diyos, ilalagay ng Diyos sa puso mo. Amen. So, totoo talaga mahirap magturo dito sa harapan. Pero sa awat tulong ng Diyos, nakakatayo ang mga nangangaral dito sa awat pagmamahal ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God! So, sabi niya sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. So, ibig sabihin po, kung wala kang pananampalataya, don't keep silent. If you have faith, put it in action. Kasi bawat isa sa atin po pa, mga kapatid, God gave us a measure of faith. So, mayroon tayong mga pananampalataya, pananalig. Kasi, yung pananalig, ito yung mga bagay na sinabi ng Diyos, pinapaniwalaan mo na kahit hindi mo pa natin nakikita o nararanasan sa buhay natin. So, dapat, kung may hinihingi ka sa Diyos, ano sabi ng ating Panginoon? Maniwala ka. Dahil kung wala kang paniniwala, pananalig sa Diyos sa mga hinihingi mo, matatanggap mo ba, Sister Karen? If you don't have faith? Kasi you don't believe what you say. So, kung sinabi mo at pinaniwalaan mo, that's faith. Amen? Kaya mahalaga ang pananalig, pananampalataya natin sa Diyos. Dahil ito ang sasagot ng ating mga panalangin. Alright? So, faith is indispensable. Ibig sabihin, kailangan na isang tao ang pananalig. Kasi bilang Kristiyano, dapat po mayroon tayong faith. Dahil we have a big God. Yeah. Naglilingkod tayo saan? Sa napakalaki, makapangyarihan na Diyos. Kung ihingi ka, huwag naman maliit. Humingi ka ng malaki. Sabi ng mga nagsasabi, dream. Your God is a big God. Dream big. Amen? Managinip ka na ng malaki. Dahil pag naniniwala ka sa mga malalaking bagay, mangyayari yan sa atin. May posible ba sa Diyos? May mahirap ba sa Diyos? Wala.
Kung sa tao, kuminsan nagdudaga pa tayo kasi meron yung doubt. Yung doubt at saka fear, sabi ng ating Panginoon, fear and doubt is the enemy of faith. Kalaban po ito ng pananampalataya. So, ibig sabihin, kung araw-araw nabubuhay ka na lang sa doubt, yung kuminsan mananiniwala ka, kuminsan hindi. Tapos yung fear pa, naunahan, nag-take over yung fear mo dahil may mga bagay kuminsan natatakot ka. Instead na maniwala ka sa Diyos, lagi na lang takot ang umiiral sa'yo. Mga estudyante, pag exam nyo na, pag dumating yung exam nyo, huwag kayong matakot. Although nararanasan din natin yung takot, di ba tulad nung kwento ko sa inyong last Wednesday, nakararas din ako ng takot. Pero kung naniniwala ka na may Diyos ka, hindi ka niya pababayaan. Remember, death and life are in the power of your tongue. Kung sinabi mong makakapasa ko, makakapasa ko. Pero you have to do your part. Dahil may part ang Diyos, nagawa na ng Diyos ang kanyang parte. Ang gawin yung parte, makakaroon kayo. Huwag ipaubaya sa Diyos. Sabi nyo, Lord, umatin naman ako ngayon sa Tuesday. Sa Bible study. Lord, bahala ka na ha. Hindi naman pwedeng ganon. Kasi kailangan mag-aral ka din. Nang sa ganon, pagdating ng exam, hindi ka mental block. Sino nakasubukan na karoon ng mental block? Na pag-aral mo na lahat, tapos pagdating mo dito sa harap, wala kang masabi. Kaya ganon din sa mga estudyante. Punong-puno ka ng kaalaman dito sa isip mo. Pagdating ng exam, blanco ang isip mo, wala kang naisulat. Pero, kung ikaw ay naniniwala, nag-aral kang mabuti, sigurado may susulat ka sa papel. Diba, Sister Kunenay? Ano yan? Kasi kailangan tiwala ka rin sa sarili mo. Kailangan magkaroon ka rin ng self-confidence. Diba, Sister Kunenay? Kasi kung wala kang self-confidence sa sarili mo, hindi ka makakapasa. So, ganoon din sa ating mga hindi nag-aaral, tatay, nanay. We have to have self-confidence sa sarili natin. Lalo na, Brother Jess, tatay ka, be positive. Na mayroon ako ipapakain sa pamilya ko everyday. Na naniniwala ka sa Diyos, hindi niya pababayan ang business mo. Tuwing papasok ka sa trabaho, mayroon kang faith. Dala-dala mo na yung faith mo, brother. Ngayong araw na to, I have faith. I have a strong faith na pagpapalain mo ko na the holy magiging maayos ang lahat. Dapat ganun din tayo mga Kristiyano. Kasi kung anak ka talaga ng Diyos, remember, you are a child of God. Sabi nyo lagi, I'm a child of God. Positive ako, naniniwala ko na may Diyos ako, siyang magbabago ng buhay ko. Amen? Dating nasenggo ako, walang imposible sa Diyos na kaya akong tulungan, kaya niya akong baguhin. Dahil wala tayong magagawa kung sa sarili lang natin. Hindi natin kaya magpakabait. Huwag natin sabihin, Lord, saka na lang ako pupunta sa gawain na yung pagpabait na ko. Wrong. Kailangan pa rin natin ng Diyos. Kaya nga may Bible study dahil dito nag-grow ang faith natin. Dahil pag hindi ka nakikinig, hindi mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos, hanggang grade 1 ka na lang. Ayaw bang umangat yung kaalaman sa salita ng Diyos? Tuwing nakakarinig ka ng salita, nag-i-improve po tayo, nagkakaroon tayo ng grade 2, grade 3, ang makagraduate, o wala namang graduation sa atin, ibig sabihin, lumalago ang ating pananalig sa ating Panginoon. Dahil tayo nakikinig ng salita niya, hindi lang naririnig, kundi ina-apply din natin. Kasi tulad ng pinag-aralan natin ng Sunday, without faith, ibig ko sabihin, kung walang action, your faith is dead. Kailangan sabayan mo po ito ng trabaho. Tulad ng sinabi ko sa mga estudyante, kung hindi ka naman nag-aaral, hindi ka rin papasa. Sa mga nagtatrabaho, kung hindi ka rin lalabas ng bahay para magtrabaho, walang darating na pera. Amen? That's right. Kung nandiyan ka lang nakatunganga sa loob ng bahay, hindi ka lalabas, wala kang ginawa, kundi matulog, magreklamo, ano ipapakain niya sa akin, walang mangyayari sa buhay mo. Nasaan ang faith mo? Mga nanay, ganun din kami.
Kundi rin kami gigising ng maaga para magpakain sa mga anak namin, mag-asikaso, magluto. Wala kaming faith. Dead ang aming faith. Dahil magagalit ang aming mga asawa. Anong ginawa mo ng araw? Hindi ka nagluto, hindi ka naglinis ng bahay. So lahat tayo may kanya-kanya tayong faith. Di ba nanay, ante? Yes. Kaya kailangan i-activate natin ang faith natin araw-araw. Huwag natin hayaan matulog ang faith mo. Kasi pag tulog ang faith mo, walang patutunguhan ng buhay mo, kapatid. Wala kang asenso. Ang ganyan na lang ang buhay mo. Yung ibang kapatiran na umaasenso, ikaw, hindi ka pa rin umaangat dahil ang faith mo patay. Always negative ang iniisip mo. Kaya ang advice ko mga estudyante, huwag kayo makisama sa mga tao ang kanilang paniniwala ay puro na lang negative. Kasi kung lagi na lang negative ang naririnig mo, wala kang pera, mahirap pinag-aaralan, ang gulo-gulo sa bahay, ay sigurado ganyan na rin pag-iisip mo pagdating ng araw. Pero pag ang lagi mong kasama dyan, matatalino, magiging matalino dyan. Totoo. Kaya makipagbarkada kayo sa mga matatalino para maging matalino ka. Kasi kung makikipagbarkada kayo dun sa walang alam, bulakbol, lagi na sa nepo, nagsha-shopping kayo ng pera, ganun ka rin. Amen? So, be positive. Kasi Jess, kung lagi ka nakikipag-kaibigan sa may mga connection sa business, ang business mo dahil marami kang connection. Totoo. We need connection. That's faith. Correct. Think positive. Dahil kung wala kang connection sa tao, hindi lalago ang business mo. Ha? At kailangan, bumiti ka rin as a businessman. Di ba? Correct. Kahit na kasi ang kliyente mo, hi, kumusta po? Good morning. Di ba? Para maraming papasok. Totoo yan. May estudyante din, dapat naka-smile kayo. Para hindi na sabihin, oh, nandito si John Gate, pasan niyang buong mundo. Kasi nakasimamot. Totoo. Kasi nakakatract tayo ng positive sa mga tao pag naka-smile ka. That's faith. Amen? Yes. Okay, nakaganyan. Labas ang ngipin ninyo kahit pangit kayo ng isa. Kahit pungaan, bumiti kayo, di ba tatay? Oo, hindi rin si tatay. Kahit ngipin ko nga, di ba? O, palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Kaya ng Bible sa atin natin. O, di kayo na nakangipin. Ang sarap. Kasi kung lagi kayong nakaserious, hindi man lang umingiti, hindi lumalabas ang ngipin nyo, ibig sabihin, napapanis na yung mga laway ninyo. Ang paglilingkod po sa Diyos ay masaya. Amen. Hindi po malungkot, mahirap. No! May panahon din na maging masaya din tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon dahil niremind ulit tayo ng faith. Although alam na natin to. Di ba maganda ulit-ulitin? Amen. Kasi yun ang linggo, yung faith na pinag-aralan natin, baka nakalimutan nyo na. Sino nang hindi pa nakalimot? Ano ba? Wala ako. Wala ako. Bakit? Where did you go? May titingin sa bahay kaya nung pitching. Oh, I see. Okay. Siya palang absent. Absent ang faith niya. Kaya, kung alam kong fit, bakit ituturo ko ba? Esther. Sorry, I was not there. I'm sorry. Alright, okay. Okay. Understandable. So, palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga nakarinig, huwag mo hayaan na mawala ang faith natin. Dapat everyday, kasama natin ang faith natin. Amen? Pagtulog mo, pagkagising mo sa umaga, nasaan ka na faith? Hingkag ka na sa sarili mo. Kung nawawala yung faith mo, hanapin mo. Ay, estudyante, pagpasok sa inyo sa school, faith, nasaan ka na? Kailangan ilagay sa puso nyo kasi kung minsan nawawala yung faith ninyo. Kaya kailangan ilagay nyo mabuti sa kami, ilagay
natin sa puso niyo para wala nang mawala, hindi mawawala. Guardian niyo mabuti yung faith niyo. Okay? So, ganyan kabuting ating Panginoon dahil lagi siyang may reminder sa ating pananalig dahil napaka-importante yung faith natin. Dahil sabi niya kanina, sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. So, mahalaga po yung faith po natin dahil ang faith po natin, ito po ang magdadala sa atin sa langit. Alright. At without faith, hindi rin tayo gagaling kung may sakit tayo ang faith. So, kailangan kung gusto mong gumaling, kailangan magkaroon ka ng faith. Praise God. Hallelujah. At kailangan din po natin makarating sa langit kasama ng ating faith. Kasi hindi ka pwede pumunta sa langit kung wala kang faith. Ang kukunin ng Diyos yung may matinding pananampalataya. Kumbaga, strong ang ating faith. Parapakan natin ang Panginoon. To God be all the glory. Any question? May katanungan ba kayo? Hey, brother, I encourage you to come next week ulit, okay? Wala. Ang katanungan po salamat po, natanggap po. Okay. At salamat din dahil nandito ka ngayon, nakarinig ka ng salita ng Diyos. So, kami nasisiyahan na nandito ka, kasama ka namin para sumambag po sa Panginoon. So, ang gusto lang namin na pag ganitong may nagtuturo, tahimik lang tayo, okay? Para di Kalimutan ko pa ng alak at nagatigan ng libon. okay. So, okay. Understandable naman yan. So, sa susunod, okay? And then, kung may nagsabing any question, then doon ka magtatanong. Okay? Kayo naman ang Pero pag ang may nagtuturo dito, please keep quiet. Okay? Nang sa gano'n, walang nakaka-istorbo. Yung salita ng Diyos hindi maksaya, walang nakaka-distract. So, okay po ba? Alright? So, ang bawat gawain ng ating Panginoon ay may order. Kasi pag gulo, hindi tayo nakakaintindihan. Hindi kikilos ang presensya ng Diyos sa ating gitna. Pero kung may order ang gawain ng Diyos, kumikilos ang presensya ng Panginoon. Kanina pala nararamdaman ko ng presensya ng Diyos. Kung sensitive po tayo. So, ibig sabihin, nandito ang ating Panginoon dahil ang ginagawa natin ito'y para sa Kanya at para din po sa atin. At pinagpapala niyang gawain na ito dahil tayo nakikiisa. Kakaisa tayo sa Kanyang pangalan. So, salamat sa ating Panginoon sa gabing ito dahil meron siyang salita na nagtutuwid, nagpapaalala, at nagre-remind sa atin na mahal niya tayo. Na hindi niya tayo iwanan. Kahit anong mangyari, huwag lang din natin siyang iwanan. Amen? So, palakpakan natin siyang we stand. So, bago tayo maghiwalay-walay, kantaan mo natin ating Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Let's sing that together. Ano ba yan? Kung alam ninyo ang kanta, let's sing it together, and as much as possible, let's close our eyes and let us lift our hands to the Lord. Taas natin ating mga kamay sa ating Panginoon and let's close our eyes para hindi po may surbo ang ating pagsamba sa ating Panginoon.
sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa natin palagpagan ang ating napakabuting Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat. May Panginoon, Lord, we give you praise, we give you all the glory. Sa aking pagtatapos, hindi ko kay Sister Nelda ang closing prayer at hindi sa ating mga pagkain. At before that, si Brother Dante. Ngayon, Brother Dante, pag-pray natin si Brother Dante. Birthday mo na yun. Kakaligtas. So, ang ating kapatid ay parawan, isang araw. So, pwede ba natin kantahan ng happy birthday mo? Okay. Ready, 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Miss, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Isa pa, may the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Amen. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. Bago na, Sister Sen, halika na dito. Anong masasabi mo sa yung sweetheart? Halika, pinagkarawan niya. Magpalawali ka naman. Salita ka kahit 2 minutes. Salita. Ang masasabi ko, nung ako'y nasa abroad ay siya ang naging nanay. Salamat sa kanya dahil siya yung nag-alaga sa mga anak namin at salamat din sa ating Panginoon dahil praise God. Ang masasabi ko, mahal na mahal ko siya dahil siya yung mga anak na aking, ay siya yung tatay ng aking mga anak. Bira ang mga Representative. Tayo na. Pasalamat ako kay Papa kasi many times na sinalba niya ako tuwing late. Yun yung pag late na ako, atid niya ako ng school kahit na may work siya ng ganong oras din. And napapasama ko kay Papa dahil lagi siyang nandyan pag kailangan ko siya. And minsan lang to, I love you, Papa. Ayun lang, Sister Virgie, ang yung sister-in-law. Auntie Boroti sa'yo kasi. Bayaw mo. Okay. Sa totoo lang, alam niyo, napakabait na bayaw yan. Ever since nung dumating ako dito, talagang mababait sila. Maganda mga pinakita nila sa akin na kahit nagagalit ako, hindi nila ako pinapansin. Dahil kilala nila ako. So, maraming salamat, Brother Dante. Talagang napakabait mong bayaw talaga. Salamat sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. At pag niya, kailangan natin pag-pray, Brother Jess, Brother Cosme, pray natin sa iyo. Brother Dante. Alright, samahan niyo ako. Yes, Sister Virgie. Okay, kayo na lang magpatong. Tama. Jesus, maraming salamat sa Panginoon, sa kapito, Lord, na kapatid si Brother Dante Estrada, na narating niya, Panginoon, ang edad na pinagkaloob ko sa Kanya. Dahil sa iyo, Panginoon, buhay siya, Panginoon, sa taon na ito. At salamat din, Panginoon, sa iyo dahil siyang ama ng tahanan na ito, ikaw kumigiya, patuloy mo siyang iningatan, pinabantayan. Salamat, Panginoon, sa dagdag na buhay na pinagkaloob ko sa Kanya. Lord, dalangin niyo po ang tatay na ito, na patuloy mo siyang pinagkisihin ng iyong kalakasan, na maging matatag po siya, proteksyonan mo siya lagi, araw-araw sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho, sa paglabas-labas niya, Panginoon, na huwag siya disgrasya, na kahit nasa bahay din po siya na may ginagawa, Lord, lagi mo siyang ingatan.
At bantayan, Panginoon, at i-bless mo rin po ang araw-araw niyang pangangailangan. Bless him at ganoon din ang kanyang buong family. At bilang tatay, magampanan niya pa rin ang kanyang tungkulin bilang head of the family. At magkaroon po siya ng mahabang pasensya, pag-uunawa, takot sa iyong Panginoon, higit sa lahat, hindi niya rin pabayaan ng paglilingkod niya sa iyo na siya maggigiya sa kanyang family. Anumang pagsubok kanyang daranasin, Panginoon, ay kanyang malampasan. At lagi niyang sumasang-ayon sa iyo, lagi siyang lumalapit, humingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo siya financially, spiritually, physically, at higit sa lahat ang kanyang pangangailangan na nagkakaliwan na ligtas ng Panginoon. Lord, I pray, my God, bless him mightily, and ano pang pagsubok ang kanyang malampasan. Lord, ikaw nang bahala sa kanya, Panginoon, sa kanyang buhay. Ito hiningi namin, Panginoon, sa pangyarihan. Pangalan mo in Jesus' name I pray. Amen. Bago na matapos, si Sister Nelda po ang siya pag-closing prayer sa ating Bible study. Sa amin, salamat sa presensya mo na naramdaman ko namin sa gabing ko, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Huwag mo hayaan, Panginoon, ang iyong mga salita na mawala sa aming buhay, Panginoon, kundi bagkus itanim mo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ganun po, Lord, i-bless mo ang iyong mga ginamit, Sister Virgie at Sister Edeline, Lord Jesus. Natugunin mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon, O God, sa material man at sa spiritual, Panginoon. Bless their family, O God, at ganyan po sa lahat ng mga narito, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, at sa aming pag-uwi. Ingatan mo ang bawat isa at mag-uwi po kami ng maayos. Ganyan po ang mga pagkain sa gabing ito, Panginoon. Pagkalinisin niyo, Panginoon, para po sa aming katawan. I-bless mo po ang mga naghanda, mga nagluto at pinanggalingan ng mga pagkain ito. Salamat, O God, binabalik po namin ang kakurihan sa iyong pangalang Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.